Ayan, isang magandang hapon sa inyong lahat. 1:55. Sir Buboy, Parang pagod na pagod ka maraming, oo nga eh. Ang daming kaganapan ngayon. Tapos, ang aga-aga, may pasabog tayo. yata. Pero kahapon, ano ba? May pasabog din kahapon. Oo. Fireworks ba pinuntahan mo kahapon? Kahapon, no? Hindi, ikaw, ano? Saan ka pa nag-Chinese New Year? Ay, oo. Tayo ay naimbitahan sa may bandang E. Rodriguez upang ipagdiwang ang Chinese New Year. Pungay, Fat Choy. E. Rodriguez ng... Gabing-gabi na ako natapos. Grabe. E. Rodriguez ng... Walter Mart. Yan, Binabati ko po lahat. Kahit na nanawa na sila sa amin, sa akin, enjoy naman. So, Yan. namigay sila ng mga patikoy. May tikoy ka ba? Ikoy? Wala. Ikaw meron. Binigyan tayo ni yung sa isang press con. Thank you so much yung may-ari ng Kamuning Bakery. Ay, ikaw lang yun. Ako Hindi lang ba yun? Oo. Oo. Ikaw lang yun. Tapos So, dito, binabati natin yung si Boss Michael Boss Rosario. Michael, magandang hapon. Magandang hapon. Gaya ng sinabi mo, kailangan mayroon tayong ganitong ganap na oras sa 2:00 o ano. Oo. Ayan. Hinabol natin kasi Oo. mamaya-maya ay may tatakbuhin rin tayong mga iba pang mga kaganapan dito Oo. sa ating hindi lang lungsod, sa ating bansa. Oo. Simulan natin, Sir Alam Buboy. mo kasi, Yung kagabi na lang, kagabi muna, kagabi. grabe nangyayari ngayon. No? Pero sa good vibes muna tayo. Mhm. Kung saan dito yung mga sa Pagkain. sa lugar mo. Yes, ulit. Sa lugar mo kung saan ginanap yung Bancheto. Bancheto. Nakapunta ka naman ng mga Bancheto, sir. Oo. Mahilig ka doon? Mahilig ako sa mga tusok-tusok. Tusok-tusok. Oo, barbecue. Mhm. Pero pag may ganon, talagang pupuntahan mo. Oo, pero Pag may coverage, nagulat malaking sa akin. bagay yung ganon. Nagulat sila nung pagdating ko doon. Road News? Road News? Oo. Kilala na yata yung Road News doon. Syempre. Yan. Sa ngalan ni Ma'am Isa doon, nakilala ang Road News. Ayan, Oo. at batiin naman natin yung nag-imbita sa atin, si SK Chairman, si Yuri Edulyan ng Concepcion 1. At of course, ang ating barangay captain dyan, si Cap Jerry Santo Jerry. Domingo. Oo. Napakabait niya ni Cap Jerry. At isa yan sa mga unang nagre-responde dati nung binabaha pa talaga yung loob-looban ng Marikina. Oo. Naranasan ko niya, sumakay ako ng fire truck. Napansin ko yung church na doon Ang taas na hagdan. Tapos sa taas ang Ng, Ang taas. Siguro yung mga parang 20. pedestal na ba talaga? Oo, 20 step. Tapos ang doon na yung pinaka, niya, flooring niya. Oo, para syempre, pag tayo'y sasampa, kailangan Nasa taas ka na. Nasa taas ka na. mag-e-effort din. Oo, Ayun nga, so naganap nga kahapon ng pagbubukas ng Bancheto sa Bancheto. Concepcion 1. Dinagsa ng mga residente at bisita ang lugar upang tunghayan ang pagbubukas ng hanay ng mga food stall na nag-aalok ng iba't ibang putahe na food. Putahe. Putahe talaga, oo. Putahe talaga. Putahe talaga at food, street foods. Tampok ang programa ng fireworks display na lalong nagpasigla sa kapaligiran at nagsilbing simbolo ng bagong simula para sa mga negosyante. Kalahok. Oo. At saka, pag isinabay mo yan, dahil saktong-sakto, Chinese New Year nga, kahapon, ang ibig kasing sabihin yan is Oo. prosperity. Oo nga. So, napakagandang pagsalubong. Siguro kaya kahapon lang din itinaon ng pagbubukas ng ating Bancheto. At kung di ako nagkakamali, almost 20 plus stalls ang nandoon, mga 30. Ganun. Marami. Dinagsa talaga to. Meron pa akong ibang nakapanayan doon na pwede pa lang kahit hindi tagaroon magtinda. So, Oo. binuksan talaga para sa mga entrepreneurs na small enterprise na gustong kumita. Balita ko lang buwis daw ito. Oo. Nakapag-interview ka kay Kong Miro. Si Kong Andito Miro. po ako. Ayan, Talagang binabado hinarang ng ko. magandang araw si Kong Miro. Hinarang ko si Kong Miro. Kong Miro mo. Yeah. Si Kong Miro Kimbo ng oo. District 2 ng congressman ng Marikina City. At natuwa siya at merong magpapakalat ng ganong senaryo yung nangyari diyang kaganapan, lalo na sa Concepcion. Yun ang kauna-unahan palang
Bancheto. Bancheto. Na nabuksan. Kaya natuwa Maraming din ako. tao? Maraming tao na pumunta ka? Hindi ako makaraan sa Dami? Oo. Ayun. Tsaka ang babait in fairness, mahal sila. Palabati. Ang mga Marikenyo. Oo, Mababait kami mga Marikenyo. Hindi dahil may camera akong hawak pero Okay. ano talaga sila. Kamusta? Anong gusto mo? Ganyan. Pwede ba ako dumampot doon? Pero baka naman, sige, kahit ka lang, ikaw magbayad tapos. Yun lang. Siyempre, small enterprise naman. At saka, ayun nga, binabati rin natin, no, lahat ng mga residente ng Concepcion 1. So, dayuhin po ninyo, 4 na araw lang po yan. At may nagsabi, bata, tama ba? Kung hindi ako nagkakamali, may interview ba tayo dyan? Meron tayo, Ayan. talagang binalikan pa ako ng bata. Kuya, lalabas ba yan? Talagang ganun. Mhm. Siyempre, siya yung pinali doon. Okay, so tignan natin, panoorin natin, no, ang naganap kahapon. Okay. Dinagsa ng mga residente at bisita ang lugar upang saksihan ang pagbubukas ng hanay ng mga food stall na nag-aalok ng iba't ibang putahe at paboritong street food. Ang fireworks display ang naging tampok sa programa bilang simbolo ng bagong simula at dagdag oportunidad sa mga maliliit na negosyante. Dumalo rin sa naturang aktibidad si Congressman Miro Kimbo na nagpahayag ng suporta sa mga programang nagbibigay ng dagdag kabuhayan sa mga vendor sa distrito ng Marikina. Yan ang pangunahing target natin talaga, yung MSMEs, yung kasi 90% ng ating mga negosyante sa Pilipinas ay mga maliliit na negosyante. Yeah. So ang aming opisina, siguro mga 40% ng effort namin is itulak at tulungan sila magkaroon ng sariling negosyo kasi naniniwala tayo na hindi tayo dapat lang namimigay ng isda. Tinuturuan natin sila mangisda. At kitang-kita natin yung kasipagan ng mga Marikenyo, bagay na bagay talaga sa amin ng entrepreneurship. Kaya kailangan lang po namin itulak talaga ito. Well, una-una talaga dito, kailangan i-encourage natin sila dahil at bigyan natin sila ng mga insentibo. Katulad na lang ng pagkakaroon ng ganitong klaseng event para may pakita nila yung kanilang creativity at kanilang sipag at galing. Pangalawa is dapat wag natin sisingilin sila ng buwis. Lalo sa ganitong mga panandalian lang naman, may okasyon na pangyayari. So, yan po ang ating mga pwedeng itulong talaga sa kanila at dapat itinutulong po. Pinangunahan naman ni SK Chairman Yuri Idolian ang pagsasagawa ng programa. Ayon sa kanya, layunin ng Bancheto na makapagbigay ng hanap buhay sa mga residente ng Barangay Concepcion 1 at makalikha ng mas masiglang komunidad tuwing gabi. Dahil naniniwala po kami na ang pagsuporta sa maliliit na negosyo ay malaking tulong para po sa ekonomiya natin. Kaya po, we support SMSC dahil ako rin po galing po ako sa pamilya ng mga sapatero, mga maliliit na negosyante lang rin po kami. Pero pag binibigyang pansin, nakikita ang kagandahan. Kapon po, nung nag-soft opening, hindi pa lahat nagtitinda, pero tinumog na ng tao. Araw-araw po ito, naniniwala po ako. Dahil kahapon, sold out po halos lahat ng store. At siguro po ngayon, kita niyo naman, ang daming taon dumadaan sa likod ko. Sold out pa rin po. Opo, ito trivia lang po wala pong pera ng gobyerno ang ginamit po dito o pera ng barangay kahit pera ng SK. Dahil ito po ay, alam niyo pag marami kang kaibigan na nagmamahal sa'yo, tutulungan ka para mapasaya ang komunidad mo. Okay. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. Ako po si SK Chairman Yuri Idolian, bagamat maliit ang opisina, pero malaki po ang puso ko para pasayahin at pagserbisohan kayo. Sabi ko nga po, I want to make Barangay Concepcion 1 number 1 at gawing bigating serbisyo ang lahat po ng programa ng ating barangay. Tiniyak ng mga organizer at lokal na pamahalaan ang maayos na daloy ng trapiko, seguridad at kalinisan sa lugar upang maging ligtas at maayos ang pagdaraos ng aktibidad. Inaanyayahan ng publiko na suportahan ang mga lokal na negosyante at bisitahin ang Bancheto sa Butihing Street Concepcion 1, Marikina. Sa tingin ko naman hindi permiso dahil na maraming natutuwa at nakatulong din sa ating simbahan na sa kanilang fundraising dahil magpaparepare sila ng church nila. Bagamat nakaka-permiso siguro sa daan, hindi naman permihan. Una nga, hindi ako pumayag dahil
Hindi ko pa alam na maraming matutuwa. Dahil unang-una, sinarado ang kalye. Ayun. At nung nakita ko naman ang sitwasyon, unang-una, holiday naman. At nasiyang sila. Okay. Inaanyayahan ng publiko na suportahan ang mga lokal na negosyante at bisitahin ng Batcheto sa Botihin Street Concepcion 1, Marikina. Hindi lang ito kainan, ito ay espasyo ng komunidad. Kaya naman, magandang ngiti na tila walang problema kung saan nagsama-sama ang mga pamilya, magkakaibigan at magkakapitbahay. Napakalaki hong tulong sa amin kasi kami paano nasasalba ho namin na pang-araw-araw ng paggastos. Ako po ay napapasalamat sa aming organizer, si Ma'am Tara, at sa kanyang husband, sa pag-imbita sa aming mga merchants dito sa Marikina. Dahil po sa kanila ay na-expose kami sa gatong klase ng pagbabazar. Para sa Road News, Buboy Patriarga, nagbabalita. Masarap yung mga pagkain. Dapat maulit to next year po. Ayun. Ayun no? Ang cute naman nung last sana maulit next year. Ayan SK Chair Yuri Edulyan. Yan ay si sana. Santino. So parang sa nakikita ko yung napuntahan natin na kahapon talagang masaya silang lahat. Di ba konti lang? Di mo naman, konti lang yung... Ang dami. so yan ay isang senyales na yung community kapag ganyan kasi na nakikita natin na marami to lumalabas. Kasi alam mo kaming mga Marikenyo, pag may nabalitaan kami Batcheto, pinupuntahan talaga namin yan. Oo, hindi. Talaga, napansin ko yan, tulong-tulong kahit hindi kabarangay. Papasyalan mo talaga. Pinapasyalan talaga namin, Oo. dadayo na, uy, balita ko may nagbukas na yan, tara. So yan, andun pa rin yung mala-probinsya namin na culture, kumbaga na talagang pupuntahan. At batiin natin, no, kasi nag-share po tayo ng ating live. Good afternoon po kay Catherine Cunanan, ayan, good afternoon po sa'yo. Ayan, at maraming salamat kasi shinare natin sa ating mga, sa mga kasamaan ko or sa ating mga karesidente ng Marikina, upang makita nila kung ano ang ating ginagawa dito sa Road News. So yan, napanood po natin, no, si Kong Miro ay nagbigay rin ng pahayag, ganun din si SK Chair Yuri, at ganun din ang ating Barangay Kapitan ng Concepcion 1 na si Cap Jerry Santo Domingo. Balik daw sa linggo, sabi sa akin. Ay! Balik daw kasi yun yung... 4 days, oo. 4 na araw yan at nagkaroon ng konting fireworks, tama ba? Salubong ba? Natuwa yung mga mga bata, no? Tsaka yung mga residente. Tsaka sabi naman, pagka inaya nila ano ba yun? Pagka inaya May nila food? pag inaya nila akong kumain, kailangan sila. Hindi, mamaya mahirap kumuha ako dyan Oo. Toys ako dyan. May pangbayad naman. Magulat ka, no? Kano na yung babayan? Hindi, joke lang. So, ayan ang ating kaganapan at kung meron pa kayong gustong makuha natin, no? Lalo na sa lungsod ng Marikina, medyo maraming issue sa amin. At kung gusto ninyong pag-usapan, idulog lamang dito sa akin at sa Road News upang ating upuan at pag-usapan ng mga maiinit na balita dyan sa lungsod ng Marikina. Oo. Ayan, isa pa rin mainit na usapin ngayon, no? Bukod sa kasabay na itong kinoffer Nako, oo nga. dito sa pagbabanta sa nalalapit na February 25. No, na kung saan sa EDSA. Oo. Sa EDSA sila maghaharap. Yung ating EDSA 40 Oo. rally, panawagan ng pananagutan laban sa korupsyon ng Marcos Duterte. Nanggaling tayo kanina sa isang forum na kung saan ito ay samahan ng iba't ibang grupo na naglabas ng kanilang saloobin at pahayag patungkol sa nangyayaring talamak at malalang korupsyon sa ating bansa. Maputol kita, partner. Okay. Si Carlo. naging na hospital. Si Carlo, yes. lagi kong ini-interview yan. Mhm. Ang gusto kong interview dyan, kasi real talk siya Oo. Gusto niya yung banat talaga na talagang patatama Yung realidad. Hindi, patatama ko talaga kung sino yung pinatutukuyan Oo. na tanong.
Yun ang gusto niya. At saka mabait siya. Sa bagay, na-interview ko na rin yan na si Sir Luke Espiritu, Attorney Luke, na padpad siya sa Marikina kasama si Cal Yodi doon sa Marikina Convention na kung saan ang pinaglalaban nila that time is yung manggagawang Pilipino, which is, it applies to all. Kasi kung anong nararamdaman ng isang manggagawang Pilipino, ayan din ang nararamdaman ng bawat isa sa atin ngayon. Yeah, oh. Kung anong saloobin nila, isaloobin na rin nating lahat. Kaya nga, alam mo, nakakwentuhan ko siya regarding nga dito sa ipinost ni Senator Robin, no? Yung kung saan yung nagsabi siya yung mga bata week, di ba? Mhm. Meron kasi lumabas kaninang umaga na kung saan parang hindi ko natanggap yun. Natawag ko to Ano ng yun? isang tol. Binawi niya kasi yung mga yung sinabi niya sa ganun. Although marami na magulang na naging pabor doon sa pagsasalita niya na yung mga yung mga anak na mga children, so mga kabataan ngayon weak, Ah. 'di ba? Siguro merong nagmasama. Minasama ang, alam mo naman tayo ngayon, pag sa bagay, talagang dahil sa nangyayari na rin, hindi na rin natin maiwasan, no, na maglabas na rin ng saloobin natin. Tsaka yung alam mo, yung isa pang pinost niya na parang parang pinagmayabang niya yata, no, yung tanong dito bakit mo pinost na nagbigay ka ng pledge sa mga nasunugan na 1 million? Ba't kailangan pa post? So, di ba ang sagot niya doon gusto mo, Ikaw din. ikaw din. Parang may angulo ako nakikita na gano'n na that the way nagawan siya ng iba't ibang storya. Kaya siya parang kanina, hindi ko lang masyado na sa Kaibigan social mo media. yun. Ay, siyempre kilala natin. Si Sen Robin. Kaya kapitbahay namin yan idol na tawag dyan. Ayun, ito, si Luke Espiritu, interview natin sa kanya. Ano yun natin sa kanya? Panoorin po Panoorin. ninyo kasi nabigyan tayo ng konting Sumusubo siya. kakain na sana siya pero napaglaanan niya tayo ng ilang minuto upang matanong natin siya patungkol sa kanyang saloobin rin sa nangyayari ngayon sa administrasyong BBM Marcos Jr. February 25, una muna, gunitain natin ang 4 na dekadang anibersaryo ng People Power at gusto natin i-preserve ang diwa ng EDSA People Power. Ibig sabihin yan, ang taong bayan mismo ang nagtakda kung ano ang gusto nilang pagbabago at inagaw nila yung kapangyarihan mula sa illegitimate at corrupt na gobyerno ni Ferdinand Sr. Ngayon, nahaharap tayo sa halos kaparehas na sitwasyon kung saan meron din tayong corrupt na presidente. Kaya ang pagsasama-sama namin sa EDSA, sa 4 na dekada ang anibersaryo ng People Power, hindi maaari na burahin yung ganyang diwa sa pamamagitan ng isang kabalintunaan na naririnig natin ngayon na dito sa issue ng korupsyon, ayaw man lang mabanggit ng ilang mga puwersa. Si Bongbong Marcos ayaw singilin dahil daw mag-focus kay Sara Duterte. Hindi ganyan ang diwa ng EDSA. So kami ay mga puwersa na hindi ganon. Kami ay maliwanag na lahat ng sangkot, seryoso kami doon, lahat ng sangkot ay dapat managot. At yung tinatawag nating lahat ng sangkot, may mga pangalan yan. Hindi yan binubulong. Hindi yan mutual understanding na lang tayo kung sino yung sangkot. Yan ay si Marcos at si Duterte. Na gusto naming singilin both ang Marcos at Duterte. Doon mismo sa 4 na dekadang anibersaryo ng EDSA People Power, 40 years lang nakalipas, pinatalsik natin ang Marcos Sr. Ngayon magnanakaw ang Marcos Jr. So dapat lang na ibalik natin ang diwa ng EDSA People Power na ang taong bayan ang magkakaroon ng intervention dito sa nangyayari sa korupsyon. Yun ang aming layunin sa aming pagpunta sa EDSA. Okay. Okay, sir. Total na sagot nyo yung particular kasama na rin, no? Meron ba kayong konkretong ebidensya o sa isyong tinututukan kaugnay sa umanay? Nagkalat ang ebidensya, kailangan nating tipunin. Ang problema, nagkakalat ang ebidensya, akalat. Dahil itong krimen na ito, plunder, hindi ito isang krimen na magagawa lang with absolute secrecy. Isang sistematikong pagnanakaw sa kaban ng bayan ito. Diba? So, hindi ito parang absolutely done in secret na walang bahong lalabas. Ito ay brazenly, kung mapapansin natin,
ang mga magnanakaw sa ating gobyerno ay gumagawa ng krimen brazenly. It's just a matter of us gathering all the pieces of evidence na lumalabas ngayon. Si Saldico hindi naman magsasabi ng absolutely false. Di ba? Dahil nasa posisyon siya na maging kasangkapan ni Marcos sa pagnanakaw. At tinuturo niya mismo si Marcos ang nagda-direct sa kanya ng mga insertions. Meron tayong mga Cabral files hanggang text messages ni Marcos kay Yusek Bersamin na 8 billion pesos ang ini-insure ni Marcos na mapunta sa kanya bilang kickback. So ano to mga to? Ano ba to mga to? Guni-guni? Ang iba, gusto nilang i-dismiss na hearsay. Teka muna, nasa korte na ba tayo? Para mag-object ka ng hearsay? Di ba nandun pa lang tayo sa hahanap ng ebidensya? Ibig sabihin, nasa investigation part ka pa lang that all leads, lahat ng lead, basic of investigation. Basic, grade 1. You follow all leads. Hindi pa ito panahon para sabing hearsay. Ano ka, abogado na nag-object sa harap ng judge? Di ba naghanap ka ng ebidensya? Ba't mo i-dismiss ang lead? Kung merong text message, ba't hindi mo imbestigahan? Gaano ka-authentic? Bakit ang pag-authenticate nun ay ipapasa mo doon sa may possession ng ganong ebidensya? Bakit hindi mo hanapin ang pamamaraan para... Di ba naghahanap tayo ng ebidensya? Or gusto nilang talaga na itong pinaka-corrupt na presidente since the time of his father, gusto nilang siyang issue. Kaya every time na meron lalabas ebidensya, akala mo nasa courtroom, akala mo sa courtroom na, objection, hearsay. Objection not authenticated. Pero sa So, ayan ang kabuuang pahayag ni Attorney Luke Espiritu. At talagang nag-uugat yan dun sa pagsabog ng anomalya ng flood control. Ayan hindi biro ang panawagan ng ating mga senior citizen, di ba? Dahil sila rin yung gustong ituloy itong EDSA ano na to. Ano ba tawag dyan? Revolution na ba yan? Kasi pang 40 years mula nung naipatalsik umano si Marcos Sr. At eto na naman ang susubukan. No? That's tinanong mo kung ano ang parang pagkakaiba. Matutulad ba to kay former President Erap Estrada? Nililiwanag niya nga lang. Kaso lang wala pa nang uhudas. No. At saka, ayun, binagit na niya si Saldico. So may mga, talagang ang mga pinapatukuyan niya, may mga pangalang tao na related talaga sa mga naganap. Anomalya na yan. At mga naging resulta nitong ating mga nagaganap na kung saan naitanong ko naman rin sa kanya kanina kung kumbinsido ba sila sa mga ginagawang hakbang ng iyon, na Congress, Senate, Korte Suprema, kung paano nga ba maiha-handle itong mga lumabas na mga anomalya na ito. Kasi ang hirap, sabi 'di ba, doon sa press sa forum kanina, hindi kami makakalimot. Yes, Dapat may managot. kaso lang sinisegue nila sa West Philippines yung issue. Kaya dapat tutukan pa rin itong flood control. Flood control. Ano ba nangyari na sa flood control? Isinisegue nila, pinagtatalunan nila sa Senado yung West Philippine Sea kung sino may-ari. Pero Wala na yun nilihis, tama ba? hindi kasi nung matutukoy na nila talaga kung sino talaga yung nag-ano dyan, kasosyo, dilis na naman nila. Pero dapat itong corruption dito na nangyayari, no, yung flood control, wala pang tuldok yan. Meron pang gustong mga magsalita kasi yung mga taong bayan hanggang ngayon apektado pa rin kahit konting ulan sa maghapon. Katulad lang nung nakaraan. Di ba? Nung sa Iligan. Grabe, may Binaha. Binaha. Wala pang although gabi kasi nangyari yan. Di ba? Mga 4 hours. Tsaka, hindi lang flood control ang may korupsyon. Alam naman natin yun yun Ano nga yun? sa healthcare, yan, Oo. di ba? Yung PhilHealth. Nung nakaraan nga, nabalitaan ko pati DENR, may ghost forests din sila. So, Pero nasaan ba yung mga sabing December 25, meron ng makukulong?
Pero ano na ngayon? May nakulong naman ah. Hindi, isa lang yun. Si, tama po ba? Si Sara Diskaya, Oo. ang ating naipakulong. Yan, no? Pero kasi yung iba, Common at Sole, they, nasa WPP na. Tama ba? Paano ba yung sila Bryce, sila Alcantara? Under pa rin sila, no? Mm. Investigation. Pero ano ba katagal yun? Pero nakadetain, hindi naman sila Iba pa rin yung talagang nakakulong. nakakulong ka, nilayo ka sa pamilya mo. Ikaw, nandito ka lang sa Senado eh. Di ba? Pero hindi ka pinapayagan. So yun yung mga bagay-bagay na kaya tayo nagkakaroon ng people's initiative. Initiative. Nagkakaroon tayo ng mga forum na mga ganito na pagkakakumpul-kumpul ng mga grupo at nagkakaisa sila dahil na rin sa nakikita nga ng mga yung progress. Naglabas tayo ng isang problema, gusto nating alamin kung ano yung problema, Pero ayaw nilang... inaaral kung ano yung Oo. problema. Kaso, ang hirap, parang napaka-imposibleng mabigyan ng tuldok at solusyon yung problemang inilabas lang din naman. Tama. Yung isa pang natin, biglang pagsabog Oo. kanina, no? I-link na natin ito. Yung pagsabog kanina, parang nagulantang dun sa forum. Pero actually, nauna tong ating pangalawang pag-uusapan. Yung maaga-aga Oo, to eh. umaga to eh. Kaso lang, Naitaon. Naitaon to. Ah, Pero ah. ito kasi nagulantang talaga sila. Nag-declare na yung Vice President natin na tatakbo. Maagang pagdedeklara Ano ito. ngayon yan? Paano ngayon yan? Mhm. Hindi daw makakapagtakbo dahil na-impeach. Ayun na nga. Ano ang magiging course ng ating itong ating mga issues ngayon at biglang sa bagay, sabi nga nung forum kanina, yung mga grupo, alam naman nilang tatakbo talaga si Noon pa nangyari, diba? VP Sara. At Kaya nagpupursige silang yung Supreme Court na mhm. bakit parang binawi, no? Di ba? Ibig Oo, sabihin, di ba parang okay na, Okay binasura na. na yung Binasura na impeachment, kaso nagbukas ba? hindi pa. Maghahain. Maghahain ulit. Ibang grupo na naman to. Oo, tapos yung sa Senate, naka-attend tayo nun Oo. na in-archive naman Pero yung galit kanyang impeachment. Pag wala ang BP sa isang lugar, galit na galit sila. Hmm. Pero pag pumupunta dyan sa katulad sa Senate, Okay. hindi pa presidente yan, ha? Mm-mm. Pag pumasok dyan, grabe. Nakikita mo yung aura, Oo. nagbabago. Ni VP, no? Ay, grabe, no? Galit sila. So, galit so sila. anong gusto mong palabasin? Hindi, kasi yung nakikita ko, galit sila pag wala doon. Hmm. Pero dapat, habang pinag-uusapan nyo, habang wala yung tao, pag dumating dyan, Tanungin nyo na agad. ano ba? Oo. Only nyo na. Di ba? Pero, siyempre, Duterte pa rin yan, no? Ang dating Pangulo ay talagang nag-iwan ng pangalan na talagang nakatulong, nagiligtas ang komunidad dahil, hindi lang sa akin nanggagaling to, kahit magtanong ka sa iba't ibang lugar, lalo na sa Maynila, naging sila dyan na naging kontrolado nila yung lugar dahil takot sila sa nangyaring nakaraan. Speaking of Duterte, yung ating former president ay haharap na, hindi ba, sa ICC nitong February 23 nakaantabit. Parang kung di ako nagkakamali, lumabas na sa ating mga mainstream na hindi ito haharap sa video conference. Yun Oo. ang nabasa ko na kanina. At mahirap no? Itong klaseng issue na to, parang wala tayong alam. May Hindi. alam tayo pero ang layo. Parang hindi natin. Parang hindi yung part natin. Pero Tingnan- pwede ting- natin pag-usapan yan. Ito yung, sila nga ano mo yung pinagkaiba ng Philippine na mga news issues pagdating naman pag foreign na. Oo. Kumbaga alam lang natin na naandun pero minsan di natin siya nakita. Yeah, pero 'Di ba? Puro samut-saring statements lang. lalo na yung mga galit sa Duterte, di ba? Mm. Yan ang may lalabas mo. Pag ikaw naman, nagsalita ka ng parang yung in-interview mo, pinapaliwanagan mo, baka Duterte kaya ka eh. Oo. Di ba? So nagkakaroon nga tayo ng nagiging nagiging habit na no ng bawat isa, kung sino ka ba o ito ka o hindi, ayoko rin. So Bilang media po, mamamayan,
nasa gitna lang po kami. At saka talagang mga tao talaga parang sawang-sawa na. Gusto na nilang iba. Tama na po ang dahil lang ito sa hirap ng nararanasan ng ating bansa at sa korupsyon. Kung naibaba lang na maayos ang lahat ng mga programa na lahat ay makikinabang, hindi sana parang ganito na ang tao agad galit. Oo, Tapos, kaya nga, gusto na nilang, hindi nyo po ba napapansin, parang gusto nila may maging accountable sa hirap ng buhay na nararanasan ng bawat individual. oo. Ba, o Sara ka kasi ganyan. O ikaw ba, ano ka, dahil BBM ka ba, dahil ganun. So, Kaya, di ba, gusto nila may managot sa Oo. hirap ng buhay tingin ngayon. mo, pag nagsasalita yung minority ba yan sa Senate, Mhm. katulad nila Si Senator Alan, Alan. Senator Dante Marcoleta, Mhm. Robin Padilla, sino ba talaga mga naiwan? Di ba? Puro mga ano yun minority na. Minority block. Na Totoo ba, Duterte block? Yun ang sinabi Yun nila. sinasabi nila. Oo. Pero pustahan tayo. Pag nakalamang yun, baliktaran na naman tayo. So, Tama. tansya niya yung parang ano. Oo. Kung pero sana isang tabi ang politika. Yan, Pakiusap. Nakikiusap kami bilang mamamahayag in behalf sa lahat ng mga napupuntahan namin. Talagang hirap na po ang Pilipinas. Bigyan niyo naman po ng magagandang benepisyo programa, no? Mga senior, mga bata, lahat mga magagawa, mga taxpayer. Lahat na yan eh. Lahat pinag-usapan sa loob ng isang taon. Mula nung yung flood control, lahat. Pati VAT ng Meralco. Madali Lahat. mag-press release, madali mag-press release, pero nasan yung project? Asan yung mga programa mismo Oh. na maraming makikinabang? Oo, yan. Totoo ba yun? Yung 20 kilo? Ano yun? Di ba nakaraan? Oo, yung sa may San Juan City. Yung araw lang na yun. Inilabas, sabi ni Department of Agriculture, Francisco Chu, ay pangmatagalan naman. Hanggang nakaupo daw ang presidente, meron daw ang programang 20 pesos. benteng bigas. Meron na. Na Kada sana naman ay available para sa lahat. Hindi, nakikita ko yan. Hindi ko kinokontra yan ha. Mhm. Kasi nagko-cover ako niyan noon Mm-mm. pa. The day lang noon, nakikita ko na may 20 pesos. Pumunta ka sa ibang tindahan. Walang Walang 20 bente. pesos na nagbebenta. Kahit 25, wala. Mhm. Siguro kalahating kilo dahil 50. Oo. Di ba? Pero yun, sa City Hall daw yun makukuha. Hanggang Tapos ngayon. ang sabi, Hanggang yun ngayon. ang pwede nating dalawin ulit si Oo, pwede. Mayor Francis Zamora, no? Para i-check kung hanggang ngayon yung benteng bigas ay lagi talagang available. Or baka naman sa mga, yun nga, parang nabagit pa rin naman yung sa 4-piece priority. Okay. Pero sana talaga mabibili yan kasi sabi kahit daw yung mga tricycle driver pwede naman daw bumili. Oo. Pero controlled lang sa pamamagitan ng QR code. O yun nga. Dahil baka mag-hoard hindi naman ka- yung may kakayahang bumili. O di ubusin naman niya, no? So, Hindi, alam ko hanggang 5 kilo lang, di ba? ang pwedeng Ay, 5 bilhin. kilo. Tama, hanggang 5 kilo. ang Yung pwede. na-interview ko Sa isang doon pamilya. na 10 kilo binili. Yung na-interview ko lola doon siguro depende sa dami nilang Mm. bigas na dala. O tsaka may isa si Sir Rafi, ating kasamahan, senior na kasi yun. Ang ayon sa kanya, nakabukod daw ang sa OSCA. May sarili rin talaga, parang maraming bigas ang San Juan City. Kumbaga, pwede okay. sila talagang bumili nun doon sa senior, sa OSCA building nila. So, nakabukod naman itong sinasabi na project ng sa City Hall na kung saan normal naman na mga magagawa. Tapos may e-gov building sila. Napasok ko eh. O, di ba? Nakapasyal ako doon. Nagpaalam ka? Oo naman. Lahat pwedeng pumunta. Nakita ko yung mga sama-sama yung mga residente. Doon ginaganap yung kasalan. Nandun naman yung sa healthcare. Doon rin daw nakakabili rin naman ng benteng bigas. Yun ay para naman sa mga yun, 4-piece, yung mga PWD. Bukod yung senior So, kung titignan natin, si San Juan City, na-handle naman yan ng maayos ang programa pagdating sa bigas. Sana nga lang ay makarating sa iba't ibang lungsod. Dahil guys, na ipangako, ay makukuha daw yan sa lahat ng lungsod dito sa NCR. Antay-antay na lang po tayo. Ay, pasaringin mo nga to kay Senator Alan Cayetano. Ano bang mga programa ngayon dito ni Senator Cayetano? Alan Cayetano
regarding dito sa mga programa nila sa Oo, balita ko, kamakailan lang ay policy shift sa hospital, pay ward access ni Luwagan. So, pwede nang ma-avail ng may PhilHealth. Tama ba? PhilHealth, Oo. So, pag sinabi natin pay ward, so once na napunta, pwede nang... Kasi, di ba, ang alam ko, hindi siya pwede pag private. Pag private yata, meron pa rin Oo, may Pang PhilHealth public pa lang rin. talaga, Pero natutuwa si Sen Alan dahil sa cooperation din ng Department of Health. Sana meron talagang Nakakuha na tayo ng access, no? At saka sana pangmalawakang access sa ating healthcare programs para Ayan, sa bawat oo. isang mamamayang Pilipino. Saka tuloy-tuloy yung mga ganyang programa sana natin, na mga public servant, no? Na congressman, senator, barangay. Sana tuloy-tuloy yung mga programa nyo sa mga taong kapos sa Pang-medical, hanapbuhay. oo. Tsaka hanapbuhay. Maraming naniniwala na hindi zero balance ang ating ospital. Lalo na yung kapag diabetic, heart failure, di ba? Sa Mahirap. Mahirap makakuha ng libre. Tama Yung ba? medical, Yung kailangan pipila ka Cardio? talaga ng talagang pipilahan mo. Sasakripisyuhan mo ng sobrang haba at yung proseso ata kung di ako nagkakamali oo. mahaba din. Maraming kailangang mga dokumento para lamang. So isabay na natin, no? Kung alam ko digitalization na raw tayo eh. Yan nga eh. Alam mo maganda lang dito sa QC Diba? Gen. Dito sa Quezon City Gen, sa may malapit sa EDSA. Mhm. Kapag dyan, in-schedule ka, talagang kailangan, pagdating mo doon, wala kang number. Banggitin mo lang yung pangalan mo. Oo, diretso na. Maganda dyan. Maganda yung dyan ng, Saan to ulit? Saan to ulit? sa QC Gen, Quezon City General Hospital. Quezon City, Sa Gen. pamumuno ng aming QC mayor Gen. na Mayor Joy, Joy Belmonte. Belmonte. Oo. So, mayroon siyang database ng lahat ng residente niya Oo, sa kung may buong Quezon City, tama ba? dito ko pa lang siya na Tama ba? tama. Pag may check-up ka sa mata, Oo. sa mga... Bibigyan mo ang pangalan mo, makikita na agad. Oo, pipila Hello, ka, di ba? sir. Oo. Mabuhay ka po. Ayan. Pipila ka. Para magpa-register. Sandali lang, hindi abutin ng isang oras. Mm. Sa registration, ma'am, dahil ganito po ang nyo, wala yung doktor. So, Oo. ito po ang schedule niya. Mm. Pumunta po kayo sa takdang oras na to, mag-start kayo ng 7, mga 10 tapos na. Ganun na agad. Ang bilis, Sana nga, no, magkaroon na i-adapt po ng iba't iba nating mga lungsod ang ganitong klaseng kabilis na pagproseso. Kasi nga, pag pumunta yan sa ospital, hindi yan para mamasyal. Hindi ba, sir? Meron tayong May bumisita po sa studio. Maraming, yan, good afternoon po. Ayan, no, so pag pupunta yan ng ospital, hindi yan para mamasyal. Meron yang mga nararamdaman. Oo, At siyempre. papipilahin pa, hihingan pa ng kung ano-ano. Tsaka magaling yung mga nurse doon. Kapag alam na, QC Gen ulit to. Oo, QC ito. Gen. kapag nakita nilang maraming tao, kasi malamig sa loob, di ba? Mm. Yung mga nasa labas, nakapila yan eh. Mhm. Siguro pag umabot na sa 20 person, Mhm. maluwag na sa loob. Kung mga nakatambay lang naman, pinapalabas nila yung mga hindi naman talaga. Nagpapalamig lang. Pasyente. So meron naman talagang Monitoring. nangangasiwa Oo. doon, which is Talagang- mabuhay. Talaga Oo. naman pag napakaganda naman ng ating programa, bakit naman hindi natin i-recognize? Okay, yan no, balitang hatid ni Sir Buboy QC Gen under kay Mayor Joy Belmonte. Mabuhay at sana ipagpatuloy ang pagpalawak ng inyong pagbibigay ng programang medical para sa Yan, inyong mga oo. residente. Antayin na lang natin no sa iba-iba pang mga lungsod. Sana meron na sa ibang... Kasi NCR populated talaga nandito. Minsan mga taga-probinsya dito rin nagpupunta. So oo. napakaraming mga pangangailangan ng kailangan na ibigay ng isang lungsod. East Avenue, di ba? Yung East Avenue, lagi puno yan. Kahit taga Montalban, mga taga ibang Rizal. Ako sana sa amin may maibalita rin akong soon. Naniniwala naman ako na merong magagandang programang naihain ang ating mga naihalal na mga opisyal sa bawat lungsod. Yan, oo. So looking forward po ako na may mabalita tayong maganda. Wag naman yung nawawala yung bata. Oh. Payable naman yung bill. May mga
services naman doon na yung Clinic on Wheels kung Yan. tawagin, kaya Congressman Miro Kimbo, which is inunahan ito ni former Congresswoman Stella Kimbo, yung okay. pagbibigay ng serbisyo medical. Hanggang ngayon kasi Tuloy-tuloy gumagana pa rin yun. Kasi parang alam nyo na pag election, sabihin election lang yan, hindi na yan, wala na yan. Pero mas naniniwala ako yung may pakinabang yung malasakit kaysa sa zero balance. Oh. Diba? Kasi yung pagka pumunta ka sa ospital na may malasakit, Mhm. wala kang Diretso? kaba. Wala kang kaba. Wala So yun kang na lang ano eh. dapat. Yun talaga. Yung programang malasakit, talagang malaking tulong. Ito gawin natin, no? So, baka next time, may mga alam ako na mga nagbibigay na government agencies na pwedeng applyan ng ating mga residente. Hindi Kung ano yung GL, pinakamagaganda. Hindi GL, hindi Oo. GL. Parang may narinig pa akong iba. So, tanungin natin anong klaseng benepisyo to, paano mag-apply. Yan o. Kasi Total malaking mamaya pupunta tayo ng Senado. Sana Oo. matsamba natin ito si Tatakbuhin nga natin yun. Bongo, no? Oo, Ayan, so, yun, that covers our day for today. Yan o. At sa ngayon, dahil meron kaming Iba pang mga balitang kasi may urgent dun sa pupuntahan. na coverage sa Magte-teleport tayo ngayon sa Teleport. Senate. Ayan na, Tatakboy namin batiin eh. muna natin. Nagpapabati pala si Sir Jason. Ayan, mabuhay ka Sir Rocky. Papunta na po kami. Oo, papunta namin dyan, sir. Medyo madidili lang ng half an hour. Konti. Ayan. So, Yan, oo. ayan Sir Buboy. So, yan na po ang ating mga natalakay at yan po ang halos sa main highlight ngayong umaga. Oo. Itong pagdeklara ni VP Sara na siya ay tatakbong bilang Pangulo. Samot-saring reaksyon na ang ating mga nababasa. At wala namang tama o mali. Doon lang tayo sa maayos na sana'y magkaroon ng maayos na administrasyon. Alam naman natin na merong tanggap na tumakbo siya. Meron ding ayaw na tumakbo siya. Mhm. At itong usap-usapin, hindi na pala usapin, ang magaganap na rally ngayong February 25. Oo. Ito ay ang EDSA 40. Ito naman makikita nyo rin sa social media. Mm-mm. Hindi na hindi ko naman sinabing huwag kayo pumunta, no? Kung makikita nyo rin naman, ambag din naman kayo ng simpatsya sa panawagan. Parang gusto mong pumunta sila doon. Hindi naman. Depende na, no? Depende na. Huwag mong galing sa atin, baka sabihin Oo, basta yun pinapaalam lang namin, no? Na ito Kami po ay ay... magko-cover. Oo, yun ay hindi pro Marcos, hindi rin pro Duterte. Yun ay pareho Yan. na Yan po ang road news. alisin ang Marcos Duterte na mga legacy or sa ilalim ng kanilang administrasyon. Yun ang patungkol dito sa EDSA 40 na to. Hindi sila pro BBM, hindi rin sila pro Sara Duterte. So hanggang dyan muna ang aming talakayan ngayong araw na to. Araw ng, tama ba, Wednesday? Thursday. Ayan. Wednesday. Oh, Ash Wednesday kayo. Ash Wednesday. Ash Wednesday ngayon, bakit pala. wala kayo mga hindi pa kayo nagsimba? Oo nga. Paano kami simba nag-coverage sa amin? Ayan. Hahabol kayo mamaya sa Quiapo, ha? Busy sa pag-iikot upang makapaghatid ng balita. Iza Aldana. At Buboy Patriarca po. Hanggang sa muli. Magandang hapon. Ayan, binabati ko sa lahat ng mga residente sa Marikina. Hello po. Okay.